Alam niyo ba mga kadads na ang isang inverter ay pwedeng baklasin ng ganito? Ito po ay isang Colin full DC inverter. So ano ba yung mga dapat tanggalin? Ano ba yung dapat iwasan? So sa video ito, ipapakita natin yung step by step ng pagkalas. So tara mga kadads, let's go! Hello mga kadads! Welcome again to my channel, Mark TV. Sa araw nito mga kadads, ang topic natin ay isang Colin full DC inverter. Siyempre, bago natin siya baklasin, bago natin siya ibaba, ay kailangan muna natin siyang i-run test kung may problema ba or okay pa ba yung unit. So let's go mga kadads! At ang gagawin natin mga kadads, ayan, unang natin gagawin po ay tatanggalin natin yung mga tornilyo yan, yung mga tinuro-turo ko. Saka ito po, ayan, kailangan din natin tanggalin yan. Ihilahin mo lang siya, then itong thermostat niya, then yung sa tube sensor niya, ayan. At syempre hindi mo naman basta-basta matatanggal yan kasi may mga cable tie yan, ayan po. So ikakat mo lang sila, then pwede mo na siyang tanggalin. Siyempre, una natin gagawin, tatanggalin muna natin yung mga tornilyo, yung mga nakikita natin lahat dito sa labas para isahang baklas na lang mga kadads. So tara mga kadads, let's go. At ito na nga ako mga kadads, inuuna ko nang tinatanggal yung mga tornilyo dito sa taas. Ayan po, yung sa motherboard niya mga kadads. Ayan, habang si partner, inaayos siya na yung power supply natin. So tara mga kadads, let's go! At napaka-importante mga kadads, yung mga tornilyo natin, merong isang lalagyan yan na po. So ako nilalagay ko dyan yung mga tornilyo para hindi po sila nawawala or nagkakahiwa-hiwalay. At yung mga tornilyo dito, yung mahawak sa fan motor natin sa baba, ay kailangan din natin matanggal yun bago natin siya mabunot. Ayan, then tatanggalin mo tong air swing niya kasama yung fan motor, then hilahin mo lang dito sa side yung control niya mga kadads. At dito mga kadads, kung mapapansin mo, ayan, may mga socket siya. So bubunutin mo lang yung mga socket niyan. May mga kulay naman yan. Then napaka-importante nitong kulay puti. Ayan, yun po yung pinaka-lock pin niya. So para hindi sila nabubunot or naiiwasan natin yung pagka-loose contact or pagkaka-iwalay nila. So minsan kasi pag maluwag yan mga kadads, nagkakaroon ng error o hindi umaandar yung unit natin. So, yun po, importante yan ha. So, ibalik natin. Ayun po, then bubunutin mo to ng plies or maliit na plies. Ako ito po yung ginagamit ko kasi nasisiksik ko siya sa mga board. Ayan. So, after nun mga dads, pwede na natin siyang itabi. At ito na nga po, dito na po tayo sa motherboard. Ang gagawin natin mga kadads, tatanggalin natin yung mga tube sensor. Napaka-importante mga kadads na tandaan natin kung saan natin binunot yung mga tube sensor. Kasi kapag nagkabaligtad dyan o namali tayo ng lagay, pwedeng magkaroon ng problema. At ito na nga tayo, bubuksan na natin tong motherboard. Ayan po. So bubunutin natin tong mga socket na to na para doon sa compressor at doon sa high temp para hindi na po natin baklasin doon mga kadads. Ayan. So tara mga kadads, let's go! At mga kadads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung may natututunan ka at nagugustuhan mo itong video to, ay huwag mo sanang kalimutan i-like ang ating video, ay napakalaking tulong na ito sa ating channel. So tara mga kadads, let's go! At ito na nga mga kadads, pagkabunot ko itong tube sensor, ayun, bubunutin natin itong socket dito mga kadads para sa compressor, para maiwan na lang po yung pinaka-socket niya. Ayan, so natanggal na natin mga kadads. Ibig sabihin, malapit na tayo sa finals. Ayan po, then tatanggal natin yung mga tornilyo dito na umahawak dito sa plate. So kaya hindi natin matanggal-tanggal kanina yan kasi nakaharang pa po yung motherboard mga kadads. Ayan, so kung may idea kayo mga kadads kung paano ba yung mas mabilis na pagbaklas, so baka pwede nyo i-share o i-comment nyo dito sa baba. At ito yung aking babasahin at pupusuan mga kadads. Ayan po, after nun mga kadads, bubunutin mo siya kasabay nitong fan motor. Ayan, so malapit na tayo sa finals mga kadads. Ayun, then susunod natin, ayan, natanggal na natin to, bubunutin na lang natin. Then mayroon tong tornilyo dito sa side, ayun, so isang tornilyo, tatanggalin mo na lang to mga kadads. Ayan, so hindi ko na mapasok. Mahina na yata ako sa pasukan. So ayun po, then ayun, virgin pa yung ano niya, hindi pa po nababaklas ng todo yung aircon niya kasi nandun pa po yung mga rubber tape. Ayan, then pagtanggal niyan, malapit na. At ito mga kadads, dadako na tayo kung ano ba yung advantage ng pagbabaklas ng ganito, yung full
general cleaning mga dads. Ayan po, ang kinaganda kasi nito mga dads ay makikita mo pati yung kasulok-sulukan na dumi ng aircon mo. Kasi yung mga iba mga dads, madalas yung pag hindi mo siya nababaklas ng buo, naiipon yung dumi doon sa ilalim. So lalo doon sa may mga styro, may mga plate sa taas, yung may mga cover. So ayan po, ang disadvantage nito mga dads, ayun, matrabaho. Siyempre yung presyo mga dads, iba sa basic na aircon, yung mas madaling linisin. At higit sa lahat mga dads, hassle sa technician. So siyempre tatandaan niya yun, pwedeng mabalian, pwedeng magkasinga, pwedeng magkamali yung lagay, pwedeng magka-error. So napakahirap po. Kaya nga hindi po biro yung paglilinis ng aircon mga dads. So siguro sa mga technician natin dyan, yung mga master, yung mga veterano na talaga, basic na lang sa kanila to mga dads. So tara mga dads, spray time. At ito po, i-sprayan po natin yung mga styro. So tulad po na sabi ko, dahan-dahan po or control natin yung pressure sa pag-i-spray ng mga styro. Ayan. At yung mga hindi matanggal, ayan, isasabunin po natin, binabanatan ni Erwin, the basketballista. Ayan po, number 0 sa balota, sa basketball. Ayan po. So kasi yung mga iba hindi natatanggal sa spray lang mga dads, kailangan mo talagang kuskusin gamit yung sabon at basahan. Ayan, so tara mga dads, let's go. At dito na nga mga dads, babanatan na natin tong evaporator natin. Ayan, so tulad po ng sabi ko at paalala ko, kapag nag-spray po kayo nito, kontrolin nyo po yung pressure at diretso lang po yung pagbuga para maiwasan po natin yung pagkayupi ng mga cooling pin mga dads. So tara mga dads, it's spray time. At konting tip na rin mga dads, yung mga motherboard mga dads, yung mga electronic device, hanggat maaari, wag mo na silang basahin mga dads. Pero pwede naman silang mabasa mga dads. Make sure lang na 100% na tuyong-tuyo sila mga dads. Ayun. So siyempre kung babasahin mo siya tapos papatuyuin mo, napakatagal tapos napaka-hassle. Ayun. So mas maganda kung kaya naman tanggalin, ay tanggalin mo na mga dads. Ayan. So finally, ito na po yung finally natin. Ayan po. So nalinis natin siya ng buo. Then yung cover ng compressor, hanggat maaari mga dads, huwag nyo na po siyang basahin kasi napakahirap patuyuin yun mga dads. At ang disadvantage yung kapag nabasa yun mga dads, yan yung kulay itim, yung compressor natin, mangangalawang siya. Kasi imagine mo mainit tapos may tubig siya. Ayun, yung bakal pag binabad mo ng tubig na matagal, ayun, nangangalawang siya mga dads. So hanggat maaari, tanggalin nyo na lang tapos punasan nyo na lang mga dads. Okay na siya nun. So ito mga dads, at assemble na natin siya. Ayun, syempre ilalagay na natin tong styro dito. Then after nun, isusunod na natin tong fan motor nya. Ilalagay natin siya dun sa pinaka case nya. Ayan. So napakabilis ko no mga dads, na ilagay ko na. Then yung mga tornilyo nya, 4 yan. Mapapansin nyo na 4 na mahahaba yan, magsi-same size lang sila. So para pares lang sila ng size. Then yung pagigpit, huwag masyadong maigpit mga dads. Then i-balance mo yung pagigpit paikot or alternate para hindi po mapwersa or magpit ng maayos yung fan motor natin mga dads. Ayun. Then after nun, ilalagay na natin tong cover ng compressor. Ayan, baka makalimutan pa, maiuwi ko pa. Naku, babalikan ko, napakalayo pa naman nito. So joke lang mga dads. Then syempre pagkalagay niyan, isusunod na natin yung mga fan blade. Ayan. Then pagpasensya nyo na mga dads kung medyo nahihirapan ako kasi nakalimutan ko yung stand ng cellphone pang vlog mga dads. Ayan, kaya nga hawak-hawak ko lang siya sa isang kamay. And then ito alternate po yung pag-ikot niya or counterclockwise. Then itong isa naman pa clockwise mga dads. Ayan. Hindi po sila magkaparehas ng ikot. So yung isa baligtad po yung thread. So tara mga dads, let's go. At after nun mga dads, ayan, napakabilis niya no. Wag niyo pong kakalimutan na hindi mailagay itong mga tornilyo na humawak sa pan. Pwede po siyang mga lampag or gumalaw. Iingay po yung motor natin or yung aircon natin mismo. Then sunod natin tong styro, ayan, pagpit niya. Then ilalagay na natin tong bakal or yung plate. Ayun. At ayan, pag pinipit natin siya, make sure na lapat siya, lalo na dito sa side. Then pwede natin ilagay itong mga control niya mga dads. So tanda lang natin yung mga socket, ayan po, may color po sila. Hindi po kayo malilito. Then yung lock, yun napaka-importante po yun para maiwasan natin yung loose contact mga dads. At finally mga dads, at natapos na tayong maglinis.
At ang ginagawa ng partner ko, ayan po, hinahawi-hawi niya. So, mabuhay ka, mabuhay ka. Ayun po, pinakakatandaan lang natin kapag maglilinis tayo ng mga inverter, yung mga socket, yung mga tube sensor, make sure na may balik natin sila ng tama para sigurado na wala po tayong back job. Ayan, at di po tayo magkaroon ng kaproblema. So, mga kadads, maraming salamat. See you in my next video. God bless!